Kabanata 3741. Ganoon ba? Kalmadong tumingin si Harvey York kay Danny Burton na walang pakialam. Paano mo ako balak kalabanin? Humagalpak ng tawa si Danny. Bago natin gawin iyon, magpapakilala muna ako. Ako si Danny Burton, galing ako sa Heavenly Temple. Kumunot ang noo ni Harvey. I know. Hindi mo alam. Lalong tumawa si Danny. Hindi lang ako mula sa Heavenly Temple, kundi ang tatay ko rin ang nakakita ng life elixir. Bago siya namatay, ibinigay niya ang formula sa Heavenly Temple, ngunit binigyan niya lamang ako ng panlunas. Sa madaling salita, ako lang ang nakakaalam kung paano ililigtas sina Amber Lavigne at ang iba pa. Kung hindi ka aamin ng pagkatalo ngayon, tiyak na mamamatay silang tatlo. Hindi mo ba mahal ang iyong bansa, Harvey? Hindi ka ba close sa kanilang tatlo? Halika na, sumuko ka na. Saan ka nakakuha ng kumpiyansa na maaari mong ibanta sa akin ang antidote? Sabi ni Harvey, kahit na ako ay talagang tanga, walang paraan na matatalo ako sa digmaan para sa tatlong batang talento ngayon, tama ba? Susuko ka na, malamig na sagot ni Danny. Dahil mayroon akong formula sa paggawa ng life elixir, nakakuha ako ng marami pagkatapos pumunta dito. Inilagay ko ang aking mga tauhan sa ilan sa mga pinagmumulan ng tubig ng flute well. Kung matalo ako, ibubuhos nila ang life elixir sa tubig. Sa loob lamang ng 3 araw, ang buong flute well ay gagawing isang natutulog na lungsod. Kahit na napakalakas mo, kahit na makaisip ka ng paraan para pigilan itong mangyari. Palaging may mga taong magdurusa dahil dito. Kapag nangyari iyon, sisisihin ka na naman sa lahat. Kahit na manalo ka sa laban, ang iyong kapalaran ay napagpasyahan na. Sumuko ka na, Harvey. Hamalakhak si Harvey. Bakit sa tingin mo ako ay bantaan ng isang maliit na panlilinlang na tulad nito? Bakit hindi? Napangiti si Danny nang may kumpiyansa. Nakita na ikaw ay isang mabuting tao. Isang mabuting tao na may magagandang tagumpay. Ang mga taong tulad mo ay hindi tatayo at panoorin ng mga tao ng iyong bansa na nagdurusa. Iyon ang dahilan kung bakit ang labanan ay napagpasyahan na. Iyon din ang iniisip ninyo noong ipinadala si Ryland Burlow. Kung ganoon, ano ang mangyayari? Binugbog pa siya ng isang sampal. Top talent ka rin. Hindi mo lang ako sinusubukang talunin ng patas, ngunit sinusubukan mo ring maglaro ng mga maliliit na trick tulad nito. Kahit manalo ka, sa tingin mo ba tatanggapin ng babaeng mahal mo ang pag-amin mo? Natigilan si Danny bago siya malamig na bumulalas. Anong ibig mong sabihin dyan? Lumapit si Harvey sa tenga ni Danny at bumulong, sinubukan mo akong patayin, ngunit hindi mo mapigilan ang pagmamalaki sa iyong puso na magpakita sa harap ng mga taong mahal mo. Sinabi niya sa akin ang lahat tungkol sa iyo. Sa tingin mo ba gagana pa rin ang iyong tinatawag na pakana? Alam nating pareho kung sino ang babaeng iyon. Imposible, imposible. Namula ang mga mata ni Danny Burton bago pa man matapos ni Harvey York ang kanyang pangungusap. Hindi niya ako ipagbibili. Ayaw niya. Tama na ang mga pakulo. Sa tingin mo ba maniniwala ako sa iyo? Paano ka nakakasigurado na hindi ka pagtataksilan ng taong mahal mo? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Harvey. Ikaw at ako ay parehong alam na ang mga sycophants ay palaging nagtatapos sa isang kakilakilabot na gulo. Halimbawa, ang iyong crush ay nag-unveil ng iyong malaking palabas. Sa tingin mo, maaari ka pa ring manalo pagkatapos nito. Lumapit ng ilang hakbang si Harvey bago tinapik ang mukha ni Danny ng mapaglarong tingin. Mabuti. Since you make it sound so convincing, why don't you tell me who is it? Ang dalaga ng India, si Zoe Garcia, syempre. Natigilan si Danny matapos marinig ang mga salitang iyon. Pagkatapos, bigla niyang sinulyapan si Zoe ng medyo kakaiba ang itsura nito. Tapos galit niyang hinawakan si Harvey sa kwelyo. Anong ginawa mo sa kanya, bakla? Hindi marami. Ipinapangako ko lang na bibigyan ko siya ng 1.5 bilyon kasama ang kalahati ng aking mga ari-arian sa flute well. Hindi niya makukuha ang lahat ng ito sa 8 buhay niya. Natural lang na ipinagbili ka niya para dito, tama ba?
Nagkibit balikat lang si Harvey bago tinulak si Danny palayo gamit ang isang daliri. Tumahimik ka, naglalaban tayo dito. Kung gusto mo akong talunin, hintayin mo man lang ang host. Lumipat ang tingin ni Danny sa pagitan nina Harvey at Zoe bago siya malamig na tumikim. Itigil mo na ang pagtatangkang magsinungaling sa akin, Harvey. Maganda at matalino ang babaeng iyon. Alam ng lahat kung gaano ko siya kamahal. Hindi mahirap para sa iyo na malaman na mahal ko siya. Ngunit ang dalagang iyon ay kabilang sa pamilya ng Kshatriya. Daan-daang miyembro ng kanyang pamilya ang nakatira sa India. Siya ay nakatali sa kanyang pamilya. Paano nga ba niya kami pagtataksilan ng ganyan? Walang pagkakataon. Mas alam niya kaysa sa sinuman kung ano ang gagawin ng kanyang buong pamilya kung ipagkanulo niya ang kanyang bansa. Ganoon ba? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Harvey bago niya sinulyapan ang nakakatakot na ekspresyon ng mukha ni Zoe. Nagsasabi ba ng totoo si Danny? Kung gayon, bakit hindi ko iligtas ang iyong buong pamilya para sa iyo? Magagawa mong magtrabaho para sa akin nang walang anumang pag-aalala pagkatapos. Ikaw. Nawalan ng kulay ang mukha ni Zoe matapos marinig ang mga salitang iyon. Nagkatinginan ang mga Indian, pero tumawa silang lahat pagkatapos nun. Sapat na sa ngayon, Harvey. Malamig na bulalas ni Axel Garcia. Kahit na maaari mong hikayatin si Zoe na maging kakampi mo, wala kang karapatan na kunin ang kanyang pamilya sa India. Itigil ang paggamit ng mga maliliit na panlilinlang na tulad nito para paglabanan kami sa isa't isa. Sa tingin mo ba ay maaari mong gamitin ang parehong trick ng 2 beses? Nagsasabi lang ako ng katotohanan. Hindi mo kailangang maniwala sa akin. Napabuntong hininga si Harvey. Kinalma ni Danny ang sarili bago inilabas ang mahabang espada habang malamig na tinitigan si Harvey. Tama na ang usapan, Harvey. Tigilan mo na ang pagtatangka na iligaw kami. Isa lang ang kailangan mong tandaan. Kapag inihahampas ko sa iyo ang aking espada, kung tumanggi ka o tumabi. Ang all-life elixir ay ibubuhos sa Flutewell water system. Anong ginagawa nila? Bakit sila nag-uusap habang hinihila ang damit ng isa't isa? Bakit kailangang maging ganito sila ka-close? May ginagawa ba silang trade? Makipaglaban na lang. Anong pinipigilan mo? Sa tingin mo ba mananalo si Harvey York sa larong ito o ano? Ang daming tao ay hindi napigil ang magtsismisan sa isa't isa nang makita nilang nag-uusap pa rin ang dalawa sa ring. Habang nalilito ang mga taga-bansa H, nagkatinginan ng mga Indian bago nagpakita ng mga mapagmataas na ngiti. Alam na alam nila kung ano ang gagawin ni Danny Burton. Ito ay isang palihim na taktika, ngunit ito ang pinakamahusay na hakbang laban sa isang makabayan na tao tulad ni Harvey. Kung paano sinira ni Harvey ang laro, pinagtawanan siya ng mga Indian sa pagpapalaki kay Zoe Garcia. Sinusubukan na ni Harvey na magdulot ng showdown na may ganitong bagay. Pero sinubukan pa rin niya ulit. Sa tingin ba niya ang mga makapangyarihang Indian ay hangal o ano? Ang host of ceremony ay pumunta sa ringside at malamig na bumulalas, match 2. Magsimula na. Tumawa si Danny matapos marinig ang mga salita ng host. Diretso niyang inihampas ang kanyang espada kay Harvey, na parang nanalo. Swoosh! Isang malakas na sumisitsit na tunog ang narinig habang inihahagis ni Danny ang kanyang espada. Malinaw na ginagamit niya ang lahat ng kanyang lakas sa pagkakataong ito. Ha! Anong balak ni Harvey? Hindi na siya gumagalaw. Matatalo ba siya? Hindi ko alam. Mukhang wala siyang gagawin. Baka natakot siya kay Danny. Ang taong iyon ay agad na binaligtad ang mga bagay sa unang laban. Baka maulit pa niya. Nagsisimula akong isipin na siya ay talagang isang taksil ngayon. Baka manalo lang siya bilang cover. Ginawa lang niya iyon para hindi natin siya mahabol mamaya. Kung matatalo siya ngayon, at least may dahilan siya para ipaliwanag ang sitwasyon. Maraming tao ang nagsimulang mainis kay Harvey. Akala nila ay binigaw sila ni Harvey sa hindi pagpalo kay Danny. Nagkatinginan sina Clyde Osborne, Rhea Osborne, at ang iba pa habang may mga mapaglarong ekspresyon sa kanilang mga mukha. Alam din nila kung ano talaga ang nangyayari. It's safe to say na medyo malambing si Harvey.
Naisip nila na hindi maglalakas loob si Harvey na lumaban pagkatapos matakot. Hindi na napigilan ni Fisher Bennett ang kanyang boses. Dodge. Ito ay hindi katulad ng isang nakatagong sandata. Hindi ka makakaiwas sa isang pag-atake sa tamang oras. Kumunot ang noo ni Damian Steele. Anong ginagawa mo, Harvey? Sumimangot si Shannon Wright na may pag-aalala rin sa mukha. Zoom. Nag-vibrate ang blade ni Danny bago huminto sa harap ng ulo ni Harvey. Laking gulat ng mga tao sa nakita. Kung hindi pa tumigil si Danny, tumalsik na ang dugo kung saan-saan. Karamihan sa mga tao mula sa bansa H ay sabay-sabay na tumayo. Nagulat silang lahat nang makita si Harvey. Hindi lang siya lumaban, kundi nagpakita pa ng awa si Danny sa pinakamahalagang sandali. Saka ano ba talaga ang nangyari? Sa puntong ito, hindi napigilan ni Shanna na magsalita. Ano bang nangyayari sa'yo, Harvey? Matapos makitang tumayo si Harvey York nang hindi man lang lumalaban. Naisip ni Danny Burton na gumana ang kanyang plano nang makita niya si Harvey na nakatayong nakapermi. Sa sandaling ito, ang kanyang mukha ay nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Pagkatapos, sinuri niya si Harvey saglit bago siya bumulas, "He's fine. Ang iyong pinakamahusay na talento ay walang kapangyarihan. Pero at least alam niya sa sarili niya. Alam niya na hindi siya match sa akin. Iyon ang dahilan kung bakit nagpasya siyang huwag gawin ito. Huwag niyo siyang sisihin sa susunod na umalis siya sa ring. Kung tutusin, siya ang nangungunang talento ng iyong bansa." Sa puntong ito, naging napakayabang ni Danny. Hindi lang niya gustong mamatay si Harvey, pero gusto rin niyang masira ang reputasyon ni Harvey. Sa pagkakataong ito ay sadyang ibinaling ni Danny ang tingin kay Zoe. Matapos makita ang kanyang mahinang ngiti, nakaramdam ng tuwa si Danny. Hindi lamang niya nagawang talunin si Harvey, ngunit nagawa rin niyang makakuha ng panalo para sa kanyang bansa at lubos na pinuri ito. Higit sa lahat, dapat nasa kanya ang puso ni Zoe pagkatapos laslasin si Harvey. Ang katanyagan, kaluwalhatian, katayuan, kayamanan, at ang babaeng gusto niya. Susunod ang lahat pagkatapos ng tagumpay. Humagalpak ng tawa si Danny nang hindi nag-iisip bago siya bumulalas ng, "I've been going easy on you, Harvey. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon dito. Kung hindi mo maiiwasan ang pangalawang suntok, huwag mo akong sisihin sa susunod na nangyari." Mahina ka talaga. Natural, pakiramdam ni Danny ay nanalo siya habang mayabang na nagle-lecture kay Harvey. "Sigurado ka bang hindi ako mangangahas na lumaban o tumabi?" Mahinahong tanong ni Harvey na nakatingin kay Danny. "Naglakas loob ka pa ba?" Mahinahong sagot ni Danny. "Alam mo kung ano ang mangyayari kung gagawin mo." Malamig na tawa ni Danny. "Hindi naman sa ayaw mo. Masyado akong mabilis para gawin mo ang kahit ano. Nahigitan ng Indian martial art ang lahat. Dapat sa simula pa lang ay naniwala ka na. Ano, magpapatalo ka na ba? O hinihintay mo akong putulin ka?" Nang makitang mayabang si Harvey, nagkatinginan ng maraming tao bago muling nagsalita. "Kaya mo ba o hindi? Maglaho ka na lang kung hindi mo pa kaya. Itigil mo na ang pagpapahiya sa sarili mo. I suggest we blacklist and investigate him after this. Tingnan mo kung talagang nakikipagsabuatan siya sa kalaban. Ano ba, wala talagang tapang ang mga tao ng bansa H. Kahit na hindi mo siya matalo, maaari mong subukan ang iyong makakaya. Susuko ka na lang ba ng hindi lumalaban o umiwas?" Ang duwag, nakakita ng pagkakataon ng mga Indian na sipain si Harvey. Napuno sila ng saya nang mangyari iyon. Ang mga tao sa bansa H ay talagang nabigo. Mukhang gusto ng lahat na sipain kita palabas ng ring. Si Danny ay lubos na nasisiyahan sa reaksyon ng lahat. Itinaas niya ang kanyang espada at tumingin sa paligid na may matengkad na ngiti. "Bawat tao, upang ipakita ang aking pasasalamat at pagtitiwala sa laban. Ipapadala ko si Harvey sa kanyang kamatayan sa aking susunod na hakbang. Hindi ko na ipagpapaliban ang nakakainip na labanan na ito." Huminga ang karamihan. Lubos silang nagulat sa pagtitiwala ni Danny. Maraming salamat sa lahat ng sumusubaybay. Please subscribe and follow my YouTube and Facebook channel, Filipino Novel. Maraming salamat po.
Kabanata 3745. Laking gulat ng mga kinatawan ng Martial Arts Alliance at ng mga manunood nang makita nila si Danny Burton. Maraming tao ang nagpakita ng nasisiyahang ekspresyon sa kanilang mga mukha. Ito ang mga miyembrong inaasahan nila. Hindi lamang siya ay napaka-dominant, ngunit alam din niya kung aling panig siya ay nasa. Higit sa lahat, ang isang nakakainip na laro ay nagiging kapana-panabik kapag si Danny ay nagpahayag nito sa kanyang mga salita. Nagalit ang mga tao nang ipahayag niyang tatalunin niya si Harvey sa isang suntok at tatapusin ang walang kwentang laban. Para siyang pro sa mga pelikula, nilaktawan lang ang ilang background music para pasayahin siya. Ligtas na sabihin na si Danny ay mukhang napakalakas at gwapo ngayon. Clap, clap, clap. Danny, Danny, umalangaw-ngaw ang malalakas na palakpakan, kasama ang maraming tao na naghiyawan sa tuwa. Maging ang mga tao sa bansa H ay nagpakita ng kakaibang ekspresyon nang makita ang tanawing iyon. Habang hinahangaan ng karamihan si Danny, sinenyasan ni Rachel Hardy si Harvey York, na nagpapahiwatig na ang lahat ay nangyayari ayon sa plano. Napabuntong hininga si Harvey matapos makita ang galaw ni Rachel. Ang tinatawag na banta ni Danny na lasunin ang supply ng tubig ay hindi lang iyon. Talagang binalak niyang gawin ang isang bagay na iyon. Si Harvey, na nakuha ang impormasyon ng maaga, ay nag-ayos para sa kanyang mga tauhan na protektahan ang supply ng tubig. Sabi nga, tuso ang mga Indian. Hindi man lang nagpapakita ang mga tauhan ni Danny hanggang sa pinakamahalagang sandali. Dumating lang ang mga taong iyon bago naglaban sina Harvey at Danny, ngunit nahuli na sila ng mga alagad ng Longmen Law Enforcement. Hinayaan lamang ni Harvey si Danny na kumilos ng mataas at makapangyarihan upang sa wakas ay makapaghinti siya sa sandaling ito. Sige, Danny, oras na para maglaro ng totoo ngayon. Sabi niya sabay ngiti sa mga kamay niya. Gusto mo akong ibagsak sa isang hit, tama? Pagkatapos gawin mo. Ha! Agad na tumigil ang mga tao sa palakpakan. Hindi ba siya natatakot? Bakit niya hinahamon si Danny ng ganito ngayon? May death wish ba siya o ano? Nagdilim ang mukha ni Danny nang marinig niya ang mga salitang iyon. Nagkakaroon siya ng oras sa kanyang buhay, ngunit hindi nagtagal ay sinira ni Harvey ang kanyang sandali. Humalaklak si Danny bago niya iwinasiwas kay Harvey na naghahampas ng espada. Swoosh! Ang bilis ng talam ay mas mabilis kaysa dati. Mukhang kaya niyang pumatay ng toro sa pag-ataking ito. Napapikit na lang si Harvey sa pag-atake. Hindi siya gumalaw kahit isang pulgada sa puntong iyon. Mas bumilis si Danny sa nakita. Sampal, akmang tatama na ang talam niya kay Harvey, tuluyan na siyang gumalaw. Habang si Danny ay mukhang hindi makapaniwala, kalmadong iwinagayway ni Harvey ang kanyang palad sa pinakamahalagang sandali. Si Danny, na mabangis na nag-iisa ng kanyang kumikinang na espada, ay agad na pinalipad sa isang sampal. Gaano man siya kaaruganti at mayabang, tuluyan pa rin siyang natalo kay Harvey. Napasubsob si Danny sa lupa habang nagpapakita ng matinding di paniniwala. Ang espada sa kanyang kamay ay itinapon sa isang tabi habang ang isang matingkad na pulang marka ng palad ay lumitaw sa kanyang mukha. Tinakpan niya ang mukha niya habang nanginginig siya. How dare you, Harvey? Bulalas ni Danny na may paghihiganti. Gusto mong maging kontrabida? Nagawa mo na, nagawa mo na. Bago pa man makatayo si Danny, ay humakbang muli si Harvey at sinampal siya sa mukha. Napasigaw si Danny sa sakit nang siya ay pinalipad muli. Sampal, nangungunang talento mula sa India, pinagbabantaan mo ba ako ng life elixir? At sinabi mo sa akin na huwag lumaban. Sino ka sa tingin mo? Walang humpay na ininsulto ni Harvey York si Danny Burton habang patuloy na sinasampal. Ganap na namamaga ang mukha ni Danny habang patuloy na umuungol sa sakit. Sampal, sinabi ko na sa iyo. Ang mga trick na tulad nito ay hindi gagana laban sa akin. Bakit hindi ka nalang makinig? Hindi ba kayo pwedeng magkaroon ng patas na laban? Talaga bang takot ka sa akin? Lumuhad ka dito. Bakit ka nagpapakita sa harap ko kung talagang mahina ka? Sa tingin mo ba may karapatan kang gawin iyon? Galit nang umuso si Danny habang puno ng dugo ang mukha.
Isa siya sa mga nangungunang talento ng India. Isang henyo mula sa Heavenly Temple. Noon pa man ay mahusay na siya sa martial arts kumpara sa mga taong kasing edad niya. Kahit sino ay magmumukhang alikabok sa harap niya. Ipinakita pa rin niya ang kanyang dominasyon at kapangyarihan sa ring ilang minuto lang ang nakalipas. Ngunit pagkatapos, ano ang nangyari? Siya ay binugbog na parang patay na aso. Wala man lang siyang lakas para lumaban. Higit sa lahat, ginamit lang ni Harvey ang kanyang mga palad. Aaminin ni Danny ang pagkatalo kung gumamit si Harvey ng isang uri ng nakamamatay na galaw. Ayos lang sana siya kung ginamit ni Harvey ang buong lakas niya para i-pressure si Danny. Hindi siya mapapahiya kahit matalo siya noon. Pero sinampal lang ni Harvey si Danny, namumula na ang mukha niya habang patuloy pa rin sa pag-atres. Hindi niya matanggap ang katotohanan iyon. Kung tutuusin, napakasimple at prangka ang sampal na iyon. Ngunit hindi niya ito kayang labanan. Halika na, sabihin mo sa akin. Ano sa tingin mo ang martial arts mo ngayon? Itinaas ni Harvey ang kanyang kamay bago muling hinampas sa mukha si Danny. Ngayon, ang Indian martial arts ay naging pinakamalaking biro sa mga tao. Sa ilalim ng gulat na mga titig ng lahat, patuloy na sinampal ni Harvey si Danny. Maging si Axel Garcia ay naging tamad sa tanawin mula sa West Rest area. Ang mga Indian ay ganap na handa para sa tagumpay ng plano ni Danny. Ngunit umikot lang ang mesa. Medyo over the top din si Harvey. Maaari niyang tapusin si Danny sa isang sampal lang, ngunit pinili niyang ipahiya siya sa ganitong paraan. Nahiya ang mga Indian nang marinig nila ang sampal na umaalingaw-ngaw sa buong lugar. Ang pagmamataas ni Danny noon ay naging kahihiyan. Hindi lang manalo si Harvey, pero desperado siyang ipahiya si Danny. Bam! Sa wakas, sinaktan ni Harvey si Danny ng isang huling sampal, na nagpadala sa kanya sa ringside. Puno ng kawalan ng pag-asa ang mga mata ni Danny. Mas gugustuhin niyang tumalon mismo sa ring kaysa magdusa ng ganitong kahihiyan. Nagpumiglas siya saglit bago natambas sa lupa. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas upang makatayo habang nagluwa siya ng isang subo ng dugo. Kalmadong humakbang si Harvey papunta kay Danny bago muling itinaas ang kamay. Malakas! Agad na binagsak ni Danny ang kanyang mga tuhod sa lupa. Natatakot siya. Nakakatakot. Ang mga mapagmataas na Indian ay labis na nabigla sa nakita. Agad na nadurog ang kanilang mga puso, parang may nawasak sa loob nila. Danny Burton, bastos ka. Paano ka nakaluhod ng ganyan? Ikaw ay isang makapangyarihang Kshatriya. Hindi ka maaaring lumuhod. Pagkaraan na makitang ibinagsak ni Danny ang kanyang tuhod sa lupa, agad na nakabawi si Axel Garcia bago galit na tumalon mula sa kanyang kinauupuan. Ang isa pa sa mga nangungunang talento ng India ay nagpakita ng kahindik-hindik na mga ekspresyon habang kumikislap ang kanilang mga mata. Hindi sila makapaniwala sa nangyayari sa kanilang mga mata. Ang mataas at makapangyarihang mga Kshatriya ay nakatataas na mga nilalang. Paano ang isang tulad niyan ay lumuhod pa sa gayong hamak na tao? Kahit lumuhod sila, gagawin ito sa harap ng mga Brahman. Ito ay isang ganap na insulto sa India. Si Clyde Osborne at Rhea Osborne ay ganap na natigilan. Hindi nila maisip kung paano nagawang ipiti ni Harvey ang sitwasyon. Wala man lang siyang pakialam sa kaligtasan ng mga tao. Nakahinga ng maluwag sina Fisher Bennett at Damian Steele nang makita ang tanawin. Si Bryce Kennedy ay may komplikadong ekspresyon sa kanyang mukha na parang may napagtanto. Umupo ng tuwid si Shanna Wright. Bakas sa kanyang titig ang paghanga habang nakatingin kay Harvey ng mga sandaling iyon. Hindi patay si Danny. Hindi pa siya bumagsak sa ring, at hindi rin umamin ng pagkatalo, mahinahong sabi ni Harvey. Lumuhad lang siya sa harap ko nang walang sinasabi. Ibinibilang ba ito bilang aking panalo o ano? Ikaw kasuklam-suklam na bastard. Gumamit ka ng mga taktika laban kay Danny. Bulalas ni Axel. Tumayo ka Danny. Kayong mga makapangyarihang Indian. Hindi ka maaaring lumuhod. Tumayo ka na. Sayang naman. Ang diwa ni Danny ay lubos na nadurog. Hindi niya mapigil ang umiling nang magtama ang mga mata nila ni Harvey. Ako, kasuklam-suklam.
Humagalpak ng tawa si Harvey. Nakita ninyong lahat na sinampal ko si Danny. Hindi ako umimik, at nakaluhod na siya sa harap ko. Hindi man lang ako gumamit ng sandata para gawin niya ang bagay na iyon. Pero tinatawag mo akong kasuklam-suklam. Hindi ka lang magiging talunan ngayon, hindi ba? Kinu-question mo ba ang awtoridad ng Martial Arts Alliance? How dare you make accusations in a place like this? Nagsalita si Harvey habang kinakaladkad niya ang Martial Arts Alliance sa sitwasyon. Sa ganitong mga kalagayan, kahit na gusto nilang tumulong sa mga Indian, wala silang magagawa kundi isipin ang mga kahihinatnan. Mapapahiya sana sila sa buong kasaysayan kung tumayo sila kasama ng mga Indian noong panahong iyon. Lahat ng mga kinatawan ay malamig na tumitig kay Axel, kahit saang panig ang kanilang pinili. Ikaw, malamig ang ekspresyon ni Axel nang maramdaman niya ang mga matatalim na tingin ng lahat. Napuno siya ng pagkasuklam habang nagngangalit ang kanyang mga ngipin. Aminin namin ang pagkatalo sa round na ito. Sapat na ang mga simpleng salita na iyon para maging miserable si Axel. Hindi niya maintindihan kung paano nagawang makaalis ni Harvey sa sitwasyon kahit na ginawa na ni Danny ang lahat ng paraan para manalo. Kinaladkad ni Axel si Danny palabas ng ring bago niya ito sinipa sa mukha. Ang mga bastard na ito ay nagpahiya sa buong India. Naningkit ang mga mata ng host bago niya kinuha ang kanyang mikropono. Panalo si Harvey. Nanalo na naman siya. Ang mga taong tahasang nanlait kay Harvey ay tumalon sa kanilang mga upuan sa tuwa. Laking gulat nila, dahil kanina pa nila naisip na tiyak na matatalo si Harvey. Sina Clyde Osborne, Rhea Osborne, Elliot John, Harold Bauer, at ang iba pa ay nagsuot ng nakakatakot na mga ekspresyon matapos makita si Harvey York na nakakuha ng napakalaking tagumpay. Gaano man kalikas ang kanilang naramdaman, wala silang ibang pagpipilian kundi ang tumayo at pumalakpak. Si Fisher Bennett, Morgan Johnson, at Damian Steele ay natural na nasa mataas na espiritu. Gusto kong makita kung may iba pang tumatawag kay Harvey na isang taksil pagkatapos ng dalawang sunod na panalo. Tama, kung ang taong iyon ay isang taksil, wala nang sinuman sa mundong ito ang tunay na nagmamahal sa kanyang bayan. May motibo sila, o galit na galit sila. Walang ibang mag-iisip na siya ay isang taksil. Ang nangungunang talento ng bansa H ay hindi matatalo. Habang nagchichismisan ang mga tao, pinangunahan ni Axel Garcia ang mga Indian at iniwan ang lugar na may kahindik-hindik na ekspresyon. May isa pang laro na dapat labanan, ngunit ang magkabilang panig ay pinayagang magpahinga ng 4 na oras bago iyon. Nang umalis si Zoe Garcia kasama si Axel, hindi niya napigilan ang paggawa ng dobleng pag-iisip. Ang lakas at kumpiyansa ni Harvey ay nagsisimula ng bumagsak sa kanya. Iniwan ni Harvey ang flutewell pick kasama si Rachel Hardy nang hindi ipinagdiwang ang kanyang panalo. Ang galit na mga mandurumog na naghihintay sa labas upang maghagas ng mga bulok na itlog at gulay kay Harvey ay wala kahit saan. Plano nilang gumawa ng aksyon laban sa isang taksil sa bansa, ngunit ang tahasang tagumpay ni Harvey ay sapat na upang ganap na ipahiya sila at paalisin sila. Pagkaupo sa van ni Rachel, nagtanong si Harvey, nahulog mo ba ang alinman sa kanila? Paano ang life elixir? Meron tayo, pero ang mga Indian na iyon ay hindi natatakot sa kamatayan. Pagkatapos naming ihulog ang mga ito, lahat sila ay naglagay ng mga poison sac sa kanilang mga bibig. Hindi natin mabubuhay ang sinuman. Tungkol sa life elixir, ipinadala ko na ito kay Rudolph at sa kanyang koponan, tulad ng sinabi mo. Malapit na tayong makahanap ng antidote. Magiging ligtas si Amber at ang iba pa. Bahagyang tumanggo si Harvey. Kahit na mayroon siyang mga paraan upang iligtas ang 3 kabataang talento, kailangan niya ng maraming enerhiya para magawa ito. Kaya naman pinili niyang huwag munang kumilos. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang napakahalagang sandali para sa kanya. Sa modernong agham at teknolohiya, hindi dapat maging mahirap para kay Rudolph at sa kanyang koponan na malaman kung paano pangasiwaan ang life elixir. Nang magpapahinga na si Harvey sa Marshall Hall, tumunog ang telepono ni Rachel.
Pagkatapos kunin ang telepono, sumulyap siya kay Harvey. May balita lang ako. Hindi ko alam kung sasabihin ko ba ito o hindi. Tumaas ang kilay ni Harvey. Dahil may nangyayari pa sa kakaibang oras, malinaw na nakadirekta ito sa kanya. Magsalita ka, cool na sagot ni Harvey. Nagpadala lang ng salita ang ilan sa aking mga tauhan na namamahala sa pagprotekta sa iyong asawa. Sinasabi nila na ang alagad ng Golden Palace, ang batang master ng pamilya Bennett, si Pedro Bennett, dinala ang kanyang natitirang stake sa Hearthstone Corporation ngayon lang. Hinihiling niya ang shares na napagtanto sa halaga ng merkado. Wala lamang siyang 30% ng stock ang pagmamay-ari niya, ngunit maaaring malugi ang kumpanya kung gagawin niya ito sa isang mahalagang sandali. Pagkatapos ng lahat, ang kumpanya ay pinamamahalaang lamang upang makakuha ng isang foothold. Gusto niyang mabangkaruti ang kumpanya, at ginagawa niya ito ngayon. Tanong ni Harvey York, mukhang tina-target niya ang kumpanya, sa halip na dumiretso siya sa akin, di ba? Kung hindi ako aalis, ang aking asawa ay mapagkakamalan at masisisi sa sitwasyong ito. At kung gagawin ko, maimpluwensyahan ko ang mga laro na paparating ngayong hapon. Baka hindi ako makarating doon sa tamang oras at matalo. Kayang gawin ng mga iyon ang lahat para matalo ako. Huminga ng malalim si Rachel Hardy. Mr. York, hindi namin hahayaang mangyari ito. Ako na ang bahala sa sitwasyon para makapag-focus ka sa laban. Hindi na kailangan. May mapaglarong ekspresyon sa mukha ni Harvey. Dahil sinusubukan pa rin akong puntahan ng Golden Palace. Wala rin akong pakialam na makipaglaro sa kanila. Rachel, sabihin mo sa driver na sa ibang lugar tayo mag-lunch. Vroom. Makalipas ang kalahating oras, dumating sina Rachel at Harvey sa office building ginang ng Hearthstone Corporation. Dahil medyo maganda ang takbo ng kumpanya kamakailan, kasama ang kamangha-manghang mga kasanayan sa negosyo ni Mandy Zimmer, ang Hearthstone Corporation ay dumaan sa isang malaking turnaround sa wala pang isang buwan. Kung magpapatuloy ito, magiging kamangha-mangha ang mga kita ng kumpanya ngayong taon. Ang Hearthstone Corporation ay naging isang nakalistang kumpanya sa merkado. Habang ang mga stock ay nanatiling walang pag-unlad sa nakaraan, sila ay biglang tumaas kamakailan. Sa puntong ito, ang stock ay lumampas sa aktwal na halaga ng merkado ng kumpanya. Sa madaling salita, kung talagang may nagplano na makamit ang 30% ng mga bahagi ng kumpanya, malamang na ito ay magiging sanhi ng pagkalugi ng kumpanya. Matapos maunawaan ang sitwasyon sa kalye, pumasok si Harvey sa hall ng kumpanya kasama ang iba. Maraming malalakas na lalaking nakasut ang nagbabantay sa bawat pasukan ng bulwagan. Lahat ng mukhang trabahador ay napilitang pumasok sa isang sulok habang nanginginig sa takot. Sa gitna ng bulwagan, isang dosenang mukhang pilyo ang nakaupo sa ilan sa mga sofa na ginamit sa pagsisilbi sa mga customer. Kitang-kita rin sa sahigang mga tipak ng mga tasa ng tsaa. Mukhang napakagulo ng buong lugar. Malamang, may naririto para manggulo. Sa harap mismo ng mga taong iyon, si Mandy at isang dosenang matataas na ranggo ay nakatayo sa paligid ng isang grupo ng malalakas na lalaki na nakasot. Kung hindi dahil sa mga estudyanteng ni Harvey ang Longmen Law Enforcement, si Mandy ay nasa kamay na ng iba noon. Pinanliitan ni Harvey ang kanyang mga mata na nanlilisik sa nakita. Nakipaglaban siya para sa kanyang bansa noon. Ngunit ang Golden Palace ay gumawa ng mga kasuklam-suklam na bagay sa likod niya. Hindi lang nila sinusubukang ibagsak ang negosyo ni Mandy at sirain ang reputasyon ni Harvey. Pero naglakas loob pa silang hawakan si Mandy. Dapat may death wish ang mga taong iyon o ano? Sino ka? Sino ang nagpapasok sa iyo dito? Oh, hindi ba ito miyembro ng ating bansa, Mr. York? Talagang nilinis mo ang mga Indian kaninang umaga, hindi ba? Ano, sa halip na magpahinga sa ginhawa ng iyong sariling tahanan, narito ka upang samantalahin kami. Isang dosenang tao ang likas na sumulyap. Natural, alam nilang lahat kung sino si Harvey. Kabanata 3750. Nagsimulang mag-alala si Mandy Zimmer nang makita niya si Harvey York. Sa katunayan, ang mga taong iyon ay nandito mula pa noong umaga.
Hindi na lang niya tinawagan si Harvey para makapag-focus siya sa pakikipaglaban. Pero dumating pa din siya. Pakiramdam ni Mandy ay siya ang humila rito. Hindi niya maiwasang itagilid ang ulo pababa ng walang pagdadalawang isip. Isang matamis na ngiti ang isinalubong ni Harvey kay Mandy na nagpapalam sa kanya na huwag mag-alala bago bumalik kay Rachel Hardy. Ipinadala ni Rachel ang kanyang mga tauhan sa harap ni Mandy at ng iba pang nakatataas para panatilihin silang ligtas. Pagkatapos, mahinahong sinulyapan ni Harvey ang mga taong nakaupo sa couch. Nasaan si Pedro Bennett? Malamig na tawag ni Harvey. Dalhin mo siya dito. Oh. Sa tingin mo isa kang hari dahil lang sa nanalo ka ng ilang laban sa ring. How dare you ask young Master Bennett na lumabas? Oo. Si young Master Bennett ay hindi lang isang taong makikilala mo kung gusto mo. Dito, alisin mo ang lalaking ito dito. Akala niya kaya niyang magpakitang gilas sa harap ng pamilya Bennett dahil lang sa ilang laban. Anong iniisip niya? Hindi ba niya alam na si Elder Bennett ay isang elder mula sa panlabas na bilog ng Golden Palace? Kasama rin si young Master Bennett sa inner circle. Hindi lang ito ilang laro. Dapat din siyang lumuhad sa harap ni young Master Bennett. Kung tutuusin, hindi maiisip ng mga normal na tao kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng isang disipulo mula sa Sacred Martial Arts Training Grounds. Ang mga tao ay nagpakita ng mapanghamak na tingin nang marinig nila si Harvey na humihiling na makita si Pedro. Naturally, sa kanilang makitid na pag-iisip, ang isang tao na sinira lamang ang ilang mga Indian para sa palabas ay walang karapatang magpakita sa harap nila. Tungkol saan ang lahat ng kaguluhang ito? Hindi mo ba alam na natutulog ako? Sinipa ang pinto ng break room. Lumabas ang isang mukhang pilyo na binata. Ang mga dilag na lahat ay yamakap sa kanya na may mapang-akit na tingin. Hinaplos niya ang ilang babae na may mahaba at manipis na tabako sa kanyang bibig. Kahit anong tingin sa kanya, siguradong playboy siya. Nagpakawala siya ng usok bago niya pinagalitan ang lahat ng nasa paligid niya. Puputulan ko ang bibig mo kapag patuloy kang nagdadaldal. Pagkatapos, bumalik siya sa pag-idlip pagkatapos noon. Natahimik ang lahat. Isang matino na lalaki sa harap niya ang bumangga sa playboy. Nandito si Harvey, young Master Bennett. Gusto ka niyang makausap. Pero sinabi naming lahat na umalis siya. Tama, walang modo ang lalaking iyon. Bulalas ng iba, hindi niya alam kung gaano kakalakas. May death wish siya. Oh, nandito ba talaga siya? Isang matamis na ngiti ang ipinakita ni Pedro bago siya tumingin sa paligid para hanapin si Harvey. Matapang ka talaga, Harvey. Hindi ko inaasahan na lalabas ka talaga dito. Hindi ka ba natatakot na ilabas ka namin? Hindi ka na magkakaroon ng pagkakataong lumaban sa ring pagkatapos nito. Hindi mo ba ginawa ang lahat ng ito para lang pilitin ako dito? Sagot ni Harvey. Ano, natatakot ka ba ngayon?